kasi dumaan ito sa aking feed, no? Napanood niyo na ba ito mga kaibigan? Statement niya ito sa, ano to, pagkarating niya, galing ng Germany, ganito kaagad yung statement niya. Parinig ko sa inyo. Very. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Saglit. Parang baliktad ah. Yung sabi niya mga kaibigan, may sumisira daw sa kanya. At alam naman natin na pinapatungkulan niya dito ang Marcos administration. No? Na to perpetuate in power daw. Hello. At ayaw na daw bumaba. Ayaw na bumaba. 2 taon pa lang ang Pangulo natin, ina-accuse na nila na ayaw bumaba. Samantalang ang tatay nga niya, di ba? Naka-6 na taon pagkatapos ito naninira sa gobyerno at meron silang destabilization. Tsaka sino ba yung ayaw bumaba? Kung titignan natin mga kaibigan, yung history ng mga Duterte, sila yung ayaw bumaba. Sila talaga yung talagang perpetuate in power at gusto nila sila lahat nasa politiko. Gusto nila meron silang kapangyarihan. Diba? So, kita nyo 22 years ba si Digong as mayor? Tapos, mismo sa sinabi ni Digong mga kaibigan, nagpapalit-palitan lang sila ng mga anak niya. Pag siya ang mayor, si Inday vice. Kapag vice si Inday, siya naman ang mayor. Pag hindi na pwede si Digong, yung isa naman yung anak. Pag hindi na pwede yung isa yung anak, yung isa naman yung isang anak naman niya. So, kung titingnan natin mga kaibigan, sila ito eh. No? Pero ipinapahid nila kay PBBM na ayaw daw bumaba. Although wala siyang sinasabi mga kaibigan, no, na pangalan, pero hindi naman po tayo tanga eh. Hindi tayo tanga para hindi natin maintindihan, no? So, eto mga kaibigan, inaakusahan niya at paninira daw. Sinisiraan daw sila mga kaibigan. Kasi ang sa pagkakaintindi ko sa sinasabi niya, sinisiraan daw sila kasi kung sino daw yung kalaban sa politika, mga kaibigan, sabi niya, ay sisirain daw lahat. Yan daw yung ginagawa sa kanya ngayon, sinisira daw sila. Hello? Sinisira kayo? Baka naman yung nararamdaman at nararanasan nyo ngayon ay consequence ng mga ginawa ninyo. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, sino ba ang naninira? Diba? Since panahon ng kampanyahan, sino ba ang nanira? Si PBBM ba? Sa totoo lang mga kaibigan until now, hindi ka makakarinig kay PBBM na meron siyang sinabing masamang salita tungkol kay Sara. Hindi ka rin makakarinig kay Speaker Martin Romualdez na meron siyang sinabing masama tungkol kay Sara. Diba? Tingnan nyo, i-recall nyo mula noon, wala kayong maririnig na sinabi ni PBBM na masama tungkol kay Sara. Ang nangyayari pa nga mga kaibigan, itong si Sara Duterte ay palaging ipinagtatanggol ni PBBM. Naalala niyo yung tungkol sa hindi niya pagsasalita sa issue ng West Philippine Sea? O pinagtanggol siya ni PBBM, di ba? Anong sabi ni PBBM? Wala naman daw, hindi naman daw, yung departamento naman daw ni Inday ay hindi naman daw yan ang may kinalaman. No? Wala naman daw kinalaman sa yung foreign policy. So,
makikita natin mga kaibigan, pinagtatanggol niya lagi si Sara Duterte. Ni minsan, hindi po siniraan ni PBBM si Sara Duterte. At ni minsan, wala kang maririnig din kay Speaker Martin Romualdez na siniraan niya si Sara Duterte. Wala. Pero sa kampo ng mga Duterte, nandun lahat ang paninira. Nandun lahat ang pagmumura, niyuyurakan ng pagkatao ng Pangulo natin, ng buong pamilya, inaakusahan na bangag, inaakusahan ng kung ano-anong mga fake news, pinapaatake sa kanilang mga trolls, sa kanilang mga attack dogs. Pero kahit isang beses, si PBBM ba gumanti? Nagsalita ba si PBBM against Sara Duterte or against Digong? Wala, di ba? Kahit yung inakusahan siya na addict siya, nagsalita isang beses pero hindi atake. Anong sabi ni, concern pa nga yung pagkakasalita ni PBBM na ang pagkakasabi niya ay it's a fentanyl. Dapat yung mga doktor ni PRRD ay inaalagaan siya. Dapat tinitingnan kung ano ba, nakakasama na ba yan. So kung titignan natin, lahat ng statement ni PBBM sa mga Duterte ay magaganda. Never pong nagsalita si PBBM tungkol kay Sara Duterte ng masama. Never. Hindi ko pa narinig kahit isang beses. At ganun din naman si Speaker Martin Romualdez. So ano itong sinasabi ni Sara? Na sinisiraan daw at pilit daw sinisira at pinababagsak ang pamilya nila. Bago ko ituloy, salamat po sa panunood. Corazon Mahilom Santos, Jose B. Bagalar, hi, kamusta? Sisi, kamusta din po sa inyo? Donna Enrile, impeach Sara Duterte. Oo nga po. Yan. And Nida Blanca, Nilda Blancha, Ma'am, good PM. Pakiabot naman sa ating mahal na PBBM. Ma'am, taus-pusong namin na pasasalamat sa mga proyekto niya na kagaya ng Food Stamp Program 2027. Opo, alam na po yan ni PBBM. At patuloy po ang kanyang magagandang proyekto para sa pag-angat, no, ng ating mga kababayan. So ituloy na po natin, no. So ayun mga kaibigan, no, itong sinasabi ni Sara Duterte ay bumabalik sa kanila. Kasi sino ba ang naninira? Mga kaibigan, sino ba ang naninira? Di ba sila? O ngayon, may statement nga si PBBM, mga kaibigan, no? Tingnan natin yung statement ni PBBM. Sabi po niya, unity is the key. Unity is the key for us to move forward. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. So mga kaibigan, alam naman natin, yung panawagan po ng ating Pangulo ay unity. Alam niyo, dyan nagkakamali ang mga Dutertes. Kasi mga kaibigan, ang mga Dutertes, lahat inaaway nila O kita nyo, inaway na rin ni very vocal na si Sara Duterte na inaaway na niya ang House of the Representative. Diba? O sinasabihan niya ang House of the Representative na meron daw dyan mga mambabatas na nakikialam daw doon sa mga issue na mga hindi naman daw dapat pakialaman. Alam na natin yan, di ba? Kung ano-ano yung mga yan. At pagkatapos, binatikos din niya yung sa airport. Bakit daw wala daw pakialam sa seguridad? Kasi lumabas daw yung picture niya. Sariling kapakanan na naman. Mga kaibigan, pinagbibintakan niya yung mga tao. Malay natin isang private citizen pala ang kumuha ng kanyang picture. Malay natin, sinasabi ng mga DDC, CCTV yan kasi daw mataas daw yung nasa itaas daw yung camera, tapos nasa ibaba si Sara. Hello? Bakit? Wala bang second floor? Yung naiya? Di ba meron?
So, pwede siyang, baka naman merong tao na nasa second floor or nasa bandang itaas pagkatapos nakita sila tapos kinunan sila ng picture. Hindi naman ibig sabihin na may picture siya na capture yung pag-alis niya papuntang Germany. Hindi naman ibig sabihin na CCTV agad yun eh, di ba? Utak, may pagkabugok talaga. Yung tambalustay na yan, may pagkabugok. So mga kaibigan, inaaway niya lahat So, ibig sabihin dito, napakatanga niya talaga. Napakatanga niya na Vice President. Kasi, ang politika, kung gusto mong manalo sa politika, kung gusto mong maging maayos ang political career mo, mga kaibigan, kailangan dito multiplication, addition, and multiplication. Kaso ang ginagawa ng mga Duterte, subtraction and division. Inaaway nila lahat. Oh, anong nangyari ngayon? 16% na lang sila. Di ba? Oh, yung pinakabago mga kaibigan na nilabas ng Okta Research. Oh, 16% na lang ang mga pro-Duterte. Kita nyo? Dahil sa ginagawa ng mga Duterte na palagi nilang sinisiraan ang ating Pangulo, sinisira nila lahat-lahat. O eto, 16% na lang sila. So, balik tayo kay Sara. Alam ko naman kung bakit sinasabi niyan, sinisiraan daw sila. Lahat daw ginagawa, sinisiraan daw sila. Hello? Hindi kayo sinisiraan. Unang-una sa lahat, pag sinabi mo kasing paninira, walang ebidensya. Oh, tanungin ko kayo mga nanonood sa akin ngayon. Paninira ba yung EJK? Inilabas mismo ng Office of the President. Office of the President mismo ang naglabas 2017. Annual report. Ang nakalagay sa annual report, 20,000 plus na mga EJK. Isang taon lang yun, 1 year only. Ginawang annual accomplishment report. So, ibig sabihin mga kaibigan, nanggaling mismo yun sa opisina ni Duterte. At pagkatapos, nakuha ng Supreme Court, inilabas naman ng Supreme Court yung data na yan. Sa kanila galing. So, ibig sabihin, hindi gawa-gawa. Merong issue, merong kasalanan. Meron silang kasalanan na dapat pagbayaran. Alam mo, dapat gawin na lang ng mga Duterte ngayon. Itong si Sara, imbis na maggagalit-galit siya, maggalaiti siya sa Marcos administration, harapin nila kung ano yung mga consequence ng kanilang mga ginawa noong panahon ng tatay niya. Harapin nila. Di ba sinasabi nila na maisog sila, na matatapang sila? Kaso nga lang, matatapang daw, pero galit na galit ng tinanggalan ng 75 na PNP. Akala ko ba matapang? Oh. So mga kaibigan, hindi sila sinisiraan dahil andyan po yung issue. Andyan yung issue andyan yung data na nagsasabi na merong mga na biktima ng EJK sa panahon ng tatay niya. At maging mismo si Sara Duterte. Kasama din siya Kasi mayor siya ng Davao. Hindi naman niya binago kung ano yung ginagawa ng tatay niya noon. Kinontinue niya. Kaya nga, di ba, isa din siya sa tinatarget ng ICC na mapapadalhan ng warrant of arrest. Ang ano lang nito, ang nakakalungkot lang nito sa part ni Sara Duterte. Bata pa siya, 45 years old lang siya, di ba? Yung tatay niya matanda na 80. Kahit makulong yung tatay niya, okay lang. Siya, bata pa siya Tapos maliliit pa yung anak niya. Yun ang nakakalungkot sa side ni Sara Duterte. Ako, nanay din ako. Diba? Napakalungkot naman isipin na makukulong siya. Tapos, ang liliit pa ng mga anak niya. Pero, ginawa niya yun Diba? Ginawa nila yun Consequence yan. At least sila makukulong lang. Buhay pa. Pero yung 30,000 na biktima ng EJK, wala na yun. Sila, kapag nagtino sila doon sa dahig, halimbawa nakulong sila, tapos nagtino sila,
Tapos naging maganda yung ginagawa nila doon. Meron pa silang pag-asa na makalaya. Pero yung mga namatay, biktima ng mga AJK, wala nang pag-asang mabuhay. Patay na yun. Kaya nga, ano pa rin sila mapalad pa rin sila kasi buhay sila. 'Di ba, mga kaibigan? Dapat lang talaga mabigyan to ng hustisya kasi marami po ang nabiktima. At marami po doon, no? Doon sa 30K na AJK na yan, marami po dyan ang walang kasalanan. Marami po dyan ang collateral damage lang. Ang wala namang kasalanan, nadamay lang, yung iba naman ay tinaniman. Tinaniman ng droga. Wala namang kasalanan. So, bakit ngayon itong si Sara Duterte? Sinasabi niya na sinisira sila. Kaya siya daw, ayaw na daw umalis sa katungkulan. At lahat daw nangyaring ito, political. Hello, hindi political ito. Dahil sa panahon pa lang noon ni Digong, hinahabol na siya ng ICC. Kaya nga, di ba, si Digong, umalis siya. Di ba? Di ba member tayo ng ICC? Pagkatapos, nung ang ICC nag-umpisa na naimbestigahan yung drug war ni Digong, biglang umalis tayo. Diba? O. So ngayon mga kaibigan, hindi nila pwedeng sisihin si PBBM. Yung mga kasalanan na ginawa nila, sila ang accountable dyan. Diba? Maging accountable sila sa kanilang action kasi sila ang gumawa niyan eh. Hindi naman si PBBM ang gumawa niyan. Bakit ngayon parang lahat isinisisi nila kay PBBM? Eh sila ang gumawa niyan, sila ang pumapatay ng tao. Hindi naman si PBBM. At yung mga pinatay nila, hindi lang naman yun 1,000 eh. Nasa 30,000 yung EJK na yun. Diba? 30,000 yun. May mga pamilya yun. Meron yung mga nanay, tatay, mga kapatid na naghahanap ng hustisya. Humihingi ng hustisya. Kaya, alam nyo, itong si Sara Duterte, wala lang talaga siyang iniisip, kundi ang kapakanan niya at ng kanyang pamilya. Hindi niya iniisip ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Diba? Selfish. Yan. Selfish talaga si Sara Duterte. No? So mga kaibigan, ito yung sinabi. May sinabi pa siya dito na sabi po niya, napaka-selfish ng babaeng to. Ang sabi po niya mga kaibigan, ang dami na po niya rant. Magmula nung bumalik po siya, no, ang dami na niyang mga sinasabi. So, eto ang sabi naman niya mga kaibigan. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Hello? Hindi daw mahalaga, hindi daw ang kaligtasan o ang seguridad niya ang mahalaga, kundi ang kaligtasan daw ng ating bansa. Really? Samantalang doon sa sinulat niya na 4 na pages, ang laman nun, puro tungkol sa seguridad niya, tungkol sa mga pagrarant niya, tungkol sa kanyang seguridad. Basahin niyo yung 4 na pages. Pero ngayon sabi niya, hindi naman daw yung kanyang seguridad ang importante, kundi yung seguridad at kaligtasan daw ng bansa. Kaligtasan ng bansa? Mahalaga sa iyo ang kaligtasan ng bansa? Kaya naman pala sa panahon na mayroong disaster, na may bagyo, bumabaha, ay tumakas ka, pumunta ka sa Germany. Kung ikaw, isang public servant na matino, hindi ka aalis eh. Kahit na nakabook ka na, ika-cancel mo yan. Diba? Ika-cancel mo yan dahil mas uunahin mo yung mga kababayan mo. Dahil unang-una sa lahat, public servant ka. Vice President of the Philippines. Meron tayong bagyo. Binabaha ang mga lugar dito sa Kamaynilaan at sa ibang mga malalapit na probinsya. Pero nasaan ka? Umalis ka. Habang ang Pangulo natin nagkukumahog sa pagtulong sa ating mga kababayan, pumupunta doon sa mga lugar na binabaha. Pero ikaw, umalis ka. Parang yung sinasabi nga ni Mon Tulfo na meron kang kapitbahay na nasunugan pagkatapos humihingi sa'yo ng tulong, ayaw mong tulungan dahil aalis ka.
Grabe, mga kababayan. Grabe itong babaeng ito, napaka-selfish. Ang iniisip lang niya ay ang sarili niyang kapakanan. Wala siyang pakialam sa sambayan ng Filipino. Ano pa mga kaibigan, sabi pa niya dito, mahalaga daw, no? Kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Yun daw ang mahalaga, mga kaibigan. Pero kung talagang totoo yung sinasabi niya, hindi sana siya umalis ng bansa. Sana inunan niya ang pagdulong at hindi yung pamamasyal. Then, sabi pa niya dito, sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Guys, tanungin ko siya. 6 na taon ang tatay niya, di ba? Naka-6 na taon. Nagawa ba ng tatay niya na manguna ang mga Pilipino? Na manguna ang bansa natin? Nagawa ba lang ng tatay niya? Hindi, di ba? Pero ngayon sa panahon ni President Marcos Jr., nagawa ni PBBM yung sinasabi niya. Di ba? Mga kaibigan, di ba nangunguna tayo sa GDP, last year ba yan? At saka ngayon, yung pangalawa tayo ngayon sa Vietnam. Tumaas yung ating, sandali tumaas mga kaibigan yung ating, the Philippine economy's growth surged by 6.3 in the second quarter of 2024. The Philippine Statistics Authority revealed Thursday. So, Philippine economy grows by 6.3% in Q2. So, pangalawa po tayo sa Vietnam. So, anong ibig sabihin nito? Mali yung sinasabi ni Sara Mau na kesyo napag-iiwanan daw tayo. Hindi po tayo napag-iiwanan. Mali yung sinasabi niya. Pero sa panahon ni Duterte, nagawa ba ni Duterte yan? Diba? Ano pa? Ano pa yung sabi niya dito? Ang dami niyang mga reklamo. Sabi pa niya mga kaibigan, sabi pa niya, subalit, ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom. Patuloy daw na nagugutom ang Pilipinas ngayon? Parang hindi naman. Sabi ko nga sa inyo, pag umaalis nga ako, pupunta ako sa mga mall, ang daming mga tao at kumakain sa mall, ang daming mga bit-bit, nag-grocery, pumupunta sa mga boutique, sa mga department store, namimili. Tanungin ko siya, sa panahon ba ng tatay niya, walang nagutom? Sa panahon nga ng tatay niya, malala ang gutom sa totoo lang. Mga kaibigan, tumanda na lang ako na rin ng ganito, hindi ko naranasan na umiyak dahil wala nang pambili ng pagkain, Kailan ko naranasan? Doon, sa panahon ng tatay niya, pandemic. Literally, umiyak ako mga kaibigan dahil wala nang pambili ng pagkain, walang ayuda. Kasi nga mga kaibigan, may trabaho ako. Diba? May trabaho ako. Malaki yung sweldo ko, call center. Ngayon, ni-lockdown ni Duterte. Kahit anong gawin ko, na gusto kong pumasok, hindi ako makapasok kasi talagang wala lockdown. Pagkatapos, wala namang binibigay sa aming ayuda, as in walang ayuda. Pagkatapos, hindi rin ako makalabas kasi nga hindi na pinapalabas. So nga, doon ko naranasan literally na umiyak talaga ako dahil wala nang pambili ng pagkain, walang pagkain, walang ayuda. Pinabayaan ng gobyerno. Yun. So doon talaga mga kaibigan, gutom talaga sa panahon ni Duterte, gutom. Maraming mga Pilipino ang talagang gutom. Yan, okay. Nasagot ko na. Yan. So, sa panahon po ni Duterte, ang maraming gutom. In fact, mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, ang daming nagpapakamatay. Diba? Ang daming nagpakamatay. Na-depress. Nawala na sila ng pag-asa. At nabalitaan nyo yung teenager, parte ng Mindanao yun.
Nakalimutan ko lang yung exact na lugar. Parte ng Mindanao, binalita yun mga kaibigan. Teenager, sinunog yung kanilang bahay dahil sa sobrang depression. Siguro kasi teenager yun eh. Siguro hindi siya makalabas ng bahay. Mga teenagers na yan lumabas ng bahay. Sa sobrang depression, lockdown. Sinunog yung bahay nila. Ganun mga kaibigan, panahon ng pandemic, grabe, ang daming nagugutom. Bagsak lahat ng negosyo. Yung mga farmers natin, nag-iiyakan dahil talagang talagang wala. Halos walang makain. Yung mga jeepney drivers natin, naalala nyo? Nasa kalsada na mamalimos. Mga kaibigan, o baka sabihin ng mga didishit, pandemic yan eh. Hello? Yung pre-pandemic, yung bago mag-pandemic, lumalabas na kahit yung bago mag-pandemic, mataas ang poverty rate. Mataas ang rate ng walang trabaho. So ano itong sinasabi ni Sara Duterte na maraming nagugutom ngayon? Nababaliw ba itong babae na to? Hindi ba niya nakikita ang ginagawa ng ating Pangulo na nililibot ang buong Pilipinas, namimigay ng mga tulong, namimigay ng mga ayuda, namimigay ng mga bagong programa ng gobyerno? Yung katulad ng, may nag-comment dito na, sandali yung nag-comment dito na isa daw siya sa food stamp, yan. Sabi niya, Nilda Blancha, good PM po, pakiabot naman sa ating mahal na PBBM ang taos-puso naming pasasalamat sa mga proyekto niya, kagaya ng Food Stamp Program 2027. Isa po sa beneficiary, napakalaking tulong po sa pamilya ko. Maraming salamat po sa kanya. God bless. Diba? So maraming mga proyekto ngayon ng ating Pangulo, dinagdagan pa, diba? Merong purpose. Dinagdagan niya yan. Merong katulad niya, no? Food stamp at marami pang iba. So anong sinasabi ni Sara Duterte na marami daw ngayon nagugutom? Napakatanga, napakabobo ng Vice President na to, bugok. Napakatanga. Sana naririnig mo ang sinasabi ko ngayon at sinasabi ko mismo sa mukha mo na napakatanga mo, bugok ka. Naturingan na Vice Presidente ka ng Pilipinas pero tanga ka, tanga, bugok. Yan. Marami daw gutom ngayon. Bugok talaga tong tanga na to, no? So ano pa mga kaibigan? Sabi pa niya dito marami daw ang nagugutom, naghihirap, at lumulubog ng dahil sa mapaglinlang para maupo sa pwesto. Grabe, no? Grabe mag-akusa. Grabe yung kanyang mga wordings, mga kaibigan, no? Lumulubog daw. Marami daw naghihirap. Oy, Sara. Oy, tambalustay. Tambalustay. Ipapaalala ko lang sa'yo. Sinasabi mong maraming naghihirap ngayon. Lumulubog ka mo? Hello? 125 million mo, ginastos mo lang ng 11 days. Wala kang napakatakaw mo. Wala ka man lang, hindi ka man lang sensitive sa pangailangan ng mga kababayan natin. 125 million, ginastos mo ng ganun-ganun lang in 11 days. Habang may mga Pilipino na sinasabi mo na nagugutom. Alam mo naman pala na maraming nagugutom. Sinasabi mo maraming nagugutom. Pero ginastos mo ang 125 million in 11 days lang. Mahiya ka naman sa balat mo, Sara Duterte. Pagkatapos ano yung sinasabi mo na yung umiiyak ka dahil dyan sa 75 na PNP na tinanggal sa'yo. Hello? Ilan ba ang nagbabantay sa'yo? 500? Anong sabi ni Gadon? Magkano ang nawawala sa kaba ng taong bayan dahil pinapansweldo dyan sa mga nagbabantay sa'yo? So lumalabas ngayon na ikaw, napaka-selfish mo. Ang iniisip mo lang ang sarili mo pero hindi mo iniisip ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Na kung titingnan natin, yung pinapasweldo
diyan sa nagbabantay sa'yo, pwede nang ano yan pwede nang ipantulong sa mga taong nangangailangan. Pero, diyan lang napupunta sa'yo, sa kapritsyo mo. Naakala ko ba maraming mga tao na gusto sa'yo? Akala ko ba meron kang 32 million Filipinos na bumoto sa'yo? Bakit parang lahat yata ng mga Pilipino kaaway mo? Kaya takot ka na nawalan ka lang ng 75 na PNP ay nagdadadakdak ka na dyan. Diba? Hello, Sara Duterte. Ayusin mong buhay mo ha. Huwag kang masyadong bobo. Napakatanga mo. No? So ito ha, mga kaibigan ha, sabi niya, mapanlin lang daw para maupo sa pwesto. Ano ba ang nilinlang ni PBBM? Ano ba ang nilinlang ni Speaker Martin Romualdez? Yan naman ang ano mo sila naman yung pinupuntirya mo Wala ka namang ibang pinupuntirya kundi si Speaker Martin Romualdez, si PBBM. Sila naman ang pinupuntirya mo, di ba? Ano naman yung pinanlinlang? Saan ka nilinlang? Nilinlang ba nila ang sambayan ng Pilipino? No, hindi. Bakit? Anong sinasabi mong nilinlang nila ang sambayan ng Pilipino? Wala akong nakikitang panlilinlang. Kasi ang ginagawa lang ngayon ng ating Pangulo, ginagawa lang niya kung ano ang tama. Ang gusto mo kasi, Sara, i-cover up yung mga kasalanan nyo. I-cover up. Yung tungkol sa EJK, ang gusto mo, nagagalit kayo kasi papapasukin dito ang ICC kapag mag-interview, papapasukin dito ang Interpol. Hello? Ayaw niyong makipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol para arestuhin ang tatay mo. Gusto niyo i-isolate natin ang sarili natin sa Interpol? Once na ginawa mo yan, ito mga kaibigan sabihin ko sa inyo, once na ginawa po natin yan, hindi tayo nakipag-cooperate sa Interpol. Kasi mga kaibigan, member po tayo ng Interpol, ang Pilipinas. So once na in-isolate natin ang ating sarili, hindi po natin sila sinunod, no? Ganun din po sila sa atin. Kapag meron pong mga Pilipino na nasa ibang bansa, tapos wanted, hindi din po tayo makakapag-request sa kanila na, uy, papuntahin nyo dito yan, yung Pilipino na yan, para malitis. Hindi din po tayo, vice versa po yan Hindi po tayo makakapag-request sa kanila. Kasi, kapag sila ang nagre-request sa atin, ayaw natin. So, hindi po din tayo makakaasa na papayag din sila na mag-request din tayo sa kanila ng favor. At isa pa, kapag ginawa po natin yan, na pinigilan po natin dito yung Interpol, ibig po sabihin, ina-isolate na natin ang sarili natin sa international community. Diba? Sa international law. At ibig po sabihin mga kaibigan, parang bumabalik po tayo doon sa Middle Ages na kung saan hindi po tayo nag-a-uphold sa human rights, na kung saan wala po tayong sinusunod na batas, na pandaigdigang batas. At mangyayari po mga kaibigan, magiging para tayong North Korea, Hermit City, na ina-isolate natin ang sarili natin sa mga karating bansa at saka sa mga kapitbahay natin na bansa at saka sa mga bansa na mga kaalyado natin ngayon. So, ibig sabihin mga kaibigan, hindi rin nila tayo matutulungan sa issue ng West Philippine Sea. Yan yun mga kaibigan. Hindi naman kasi pwedeng pagdating sa West Philippine Sea, susunod ka sa international law, rules-based, no? Susunod ka sa UNCLOS. Tapos pagdating sa ICC, pagdating sa issue ng Interpol, hindi ka susunod. Hindi pwedeng gano'n, hindi pwedeng mamili. Kailangan, kapag rules-based, kapag tungkol sa mga international law, kailangan talagang susunod ka talaga lahat dyan. Wala kang pipiliin. Yun mga kaibigan. Ang gusto ngayon ni Sara Duterte ay huwag tayong talagang pigilan ng Marcos administration. Ang gusto ni Sara, talagang ipagtanggol yung tatay niya. Hindi po pwede yan. Nag-iisa lang si Duterte, mas marami tayong mga Pilipino. At mga kaibigan, meron pong sa atin yan bilang isang bansa na Pilipinas, no? Bilang isang bansa mga kaibigan,
backlash po sa atin yan. Kasi sasabihin ng international community na, ay, ang Philippines, wala yan, hindi pala yan sumusunod sa international law. Ay, yung Philippines, wala yan silang paggalang sa human rights. Ay, yung Philippines, hindi maganda mag-invest dyan kasi kita nyo naman, o kapag may mga AJK, baliwala lang sa kanila, hindi nila pinapahalagahan ang human rights. Backlash po sa atin yan bilang isang demokratikong bansa. Hindi naman po tayo Communist Party. Diba? Democratic country tayo, mga kaibigan. Diba? Tingnan mo si Putin. Russia. Diba? Communist yan. Russia. Katulad ng China. O si Putin, diba? Ayaw niyang i-honor ang ICC. Pinadalhan siya ng warrant of arrest. Mahuhuli ba nila si Putin? Powerful yan, di ba? Napaka-powerful yan. Pero ano ginagawa ni Putin? Hindi siya pwedeng pumunta sa Amerika, hindi siya pwedeng pumunta doon sa mga lugar na kaalyado ng ICC. Kasi, pag nandun siya sa mga lugar na kaalyado ng ICC, automatic dadamputin siya. Huhulihin siya doon. So, saan lang siya pwedeng pumunta? Doon sa mga lugar na safe siya. Katulad ng China, North Korea, yan yung mga lugar na safe siya. Kasi kapareho niya eh. So itong si Duterte, mga kaibigan, pag nagtago yan sa China, maaaring hindi yan talaga magagalaw ng ICC. Pag nagtago yan sa China. Diba? So, eto mga kaibigan, itong paratang na ito ni Sara Duterte sa Marcos administration kay PBBM, wala itong basihan, baseless, no?